Locate Paolo. Searching. Assignment downloading. Good afternoon, Paolo. Your subject is Villar Manuel Jr., 60 years old, Philippine Senator, former Senate President, former Representative, Las Piñas City, former Speaker of the House, President, Nacionalista Party, candidate for President, 2010 election. Manny Villar is under special investigation. Mr. ST o Sipag at Tiyaga, diyan nakilala si Manny Villar. Noon nakatira sa squatters area at katulong ang nanay sa pagtitinda ng seafood sa Divisoria. At ngayon pang-siyam na pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas. Noon naliligo raw sa dagat ng basura. Ngayon, bilyonaryong naliligo raw sa dagat ng pera. Sa squatters area sa Moriones, Tondo, lumaki si Manny. Sa nirerentahang bahay lagi daw nakadungaw at nangangarap na matapos ang nararanasang kahirapan. Akala ko talaga ang luto ng corned beef, sabaw, parang sinigang. Sanay sa sinabawang corned beef. Pag walang pera, mantikang buriko at kape ang pansabaw sa kanin. Nang binata si Villar, laging shorts ang suot dahil walang pambili ng pantalon. Namatayan ng kapatid dahil walang pambili ng gamot nung sila'y naghihikahos. Nakagraduate naman ng mga private school si Villar kahit papano. Elementary sa Holy Child Catholic School, and high school sa Mapua Institute of Technology. Sa kolehiyo, UP, graduate ng Business Administration at Accounting. Pero sa pag-uusisa ng USIT, mali daw ang bahay na ito sa Moriones, Tondo. Giniba na ang totoong tinirhan ng mga Villar dito. Taong 1975, nang ikasal siya kay Cynthia Aguilar mula sa angkan ng kilalang political family sa Las Piñas. Ang ama ni Cynthia na si Filemon Aguilar, naging mayor ng Las Piñas ng 23 taon mula 1963 hanggang 1986 at naging congressman ng taong 1987 hanggang 1992. Ang eskwelahang ito, Dr. Filemon Aguilar Memorial College, ipinangalan sa ama ng kanyang may bahay. 1992, pinalitan ni Villar ang kanyang biyenan bilang congressman ng Las Piñas nang magretiro ito sa politika. Naging Speaker of the House siya ng 11th Congress at bago matapos ang kanyang ikatlong termino bilang congressman, naging senador ng bansa at nagsilbi ring Senate President noong 2006. Pero hindi lang politika ang hawak ni Villar. Literal na pati ang mga lupa, kanila. Ang Camellia Homes, Portofino Heights, Ponticelli, Alexandra, ilan lamang sa kanilang mga pag-aari. Pangprontang tahanan ng mga Villar sa BF Resort Village sa Las Piñas. Malayo ang itsura sa bahay sa Tondo. Ang seafood vendor na nanay ni Villar, ngayon ay sari-sari store owner na. Ang kabuuang pag-aari ni Villar na kanyang idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth noong taong 2008 ay 1,046,651,683 pesos. Mas malaki ng 14 na beses sa kanyang idineklarang 75.43 million pesos nung una siyang tumakbo bilang congressman noong 1992. Ang lahat ng ito ay nanggaling daw sa kanyang negosyo. Tila ang lumalagong negosyo nitong mga nakarang taon, dumoble daw dahil sa maling paraan. Linihis na nila yung kalye. Linihis na nila yung mga argumento. Lilihisin pa nila yung media ngayon para yung side lang nila ang malaman ng taong bayan. Pinaimbestigahan si Villar ng senadora na bago kasi ang orihinal na plano ng C5 Extension South Plan na magdurugtong ng South Luzon Expressway sa Coastal Road. Ang nangyari, mas na-extend pa ito. Dinaanan ng bagong C5 Extension ang mga lupang pag-aari ni Senator Villar, ang Brittany, Adelpha, Camellia, Azalea,
at ang Golden Haven Memorial Park. Talagang nagkasala siya sa taong bayan at nagkasala siya sa kanyang mga kapwa senador dahil unethical, hindi po maganda at talagang kawalang hiyaan yung ginawa niya sa Senado. Pinababa niya yung pananaw ng taong bayan sa Senado dahil sa kung magagawa ito ng isang senador, nakakahiya ito sa institusyon at isipin natin kung senador pa lang siya, kaya na niyang kalikutin ang kaba ng taong bayan worth 6 billion, ano pa kung presidente? Pero to the rescue naman ang spokesperson ng Nationalista Party para depensahan ang kanilang pambato sa pagkapangulo. Sa palagay ko, kung si Jambi Madrigal ay may konti pang credibility, nawala na ito sa mga huling araw na nakaraan dahil lahat ng pinagsasabi niya, panay kabalbalan na lang, ang gusto niya lang talaga makasakit ng isang tao katulad ni Senator Villar. At wala nang rationality wala na sa hulog ang kanyang pag-iisip. So, mas mabuti pa, wag na lang natin pansinin ang mga ganyang klaseng mga paratang. Nag-usisa kami sa Senado. Madalas, Indianin ni Senator Villar ang Senate inquiries tukol sa C5 extension controversy. Ang reserve parking slot niya sa Senado, laging bakante. Sa 43 sesyon ng 14th Congress mula July 22, 2009 hanggang January 26, 2010, 11 beses lang siya umattend. 8 dito, late pa. At ang ibang mga araw puro absent na o kaya was on an official mission. Saan at ano kaya ito? Pebrero 2 nang biglang sumulpot sa Senate hearing si Villar. I stand before the Senate and the people of the Philippines in defense of my name, my honor, my dignity, against my accusers. Pagkatapos ng kanyang privilege speech, sinabayan niya ito ng pag-walk out. Hindi na nagparamdam ang senador. Naging no-show sa pagtatapos ng sesyon sa Senado. Ang petsa kung kailan dapat lalabas ang resulta ng investigasyon sa C5 Road Extension controversy. Sa media na, nagpalitan ng mga anghang na salita si Villar at ang kanyang mga kritiko. Magdasal tayo pag siya ay nahalal na Pangulo. Sapagkat kung yung Las Piñas lang at Parañaque at mga iba-ibang bayan ang ginagawa niya ng subdivision, baka buong Pilipinas gagawin niyang subdivision. Kanyang record ngayon, mas magaling siyang negosyante. Sa presidential debate sa UP Theater namin muling nakita ang senador. Sa labas ng teatro, full support ang tropa Villar. Napapalasikin din natin yung mga kapakanan, yung ating naman po mga mayroon na kababayan. Matapos ang debate, agad sumibat ang senador. Sumakay sa itim na Land Cruiser. Kasunod ng kanyang 3 bodyguard na lumulan sa 2 itim na Toyota Fortuner. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Pero minabuti na naming sundan siya sa kanyang sortie sa Tarlac City. Tarlac, tiniguri ang teritoryo ng 2 sa tumatakbo bilang Pangulo sa ating bansa, Noynoy Aquino at Gibo Teodoro. Ngayong araw na to, susubukan ng tropang Villar ang kanilang karisma habang nangangampanya sa baluarte ng mga Cojuangco at Aquino. Sa public market ng Concepcion, Tarlac, inabangan namin ang bilyonaryong senador. Mga batang may hawak ng posters ni Senator Villar ang bumungad sa amin. Ang mga hawak na campaign posters ang ginawang pananggalang ng mga bata laban sa matinding sikat ng araw. Kayo ba naman ang paghintayin ng 2 oras sa init ng araw? Halos tanghaling tapat nang dumating ang mga kandidato ng Nationalista Party. Si Senator Villar, sakay ng isang puting Land Cruiser at may 3 close-in bodyguards. Naka-orange shirt na Izod, orange Spazio 24, nakamaong na pants at black shoes. Muli namin sinundan ang kampo ni Villar papuntang Tarlac City. Nagkalat ang solo posters niya sa paligid. At sa paglabas ng senador para ipagpatuloy ang kampanya, hindi nakaligtas sa mata namin ang pag-change outfit niya.
Mas matingkad na shade ng orange ang suot niya ngayon. Ang brand ay Zod pa rin. Sa press con sa bahay ni Mayor Digor, muli namin nakasalamuha si Senator Villar. Alam niyo naman na nangyari nung ako yung Speaker of the House ay nakaaway ko rin ang Pangulo. Kaya yung aking aksyon bilang Speaker of the House at bilang Pangulo ng Senado, yan ang nagpapatunay na maski kailan hindi ako papayag na madiktahan ni numan. At kung tingnan niyo yung aking political record, wala makakapagsabi na ako ay bata nito o bata noon. I've always been independent and that independence I will value. Inanyayahan namin ang senador na ma-interview at magalak naman niya kaming pinagbigyan. How does that feel na ikaw ang nakikita ang isa sa pinakamalaking threat talaga? Hindi ko alam eh. Alam mo ako, hindi naman ako nagkulang sa pakikisama at ayoko naman makipag-away. Pwede get along. Siguro nakikita nila, siguro nakikita nila dahil as a former speaker, former Senate President, nakikita nila na definitely isa ako sa magiging main contender dyan. Kaya noon pa ay pinagtutulungan natin. So, sa tingin nyo, the timing would have been different kung halimbawa pumutok yung C5 way before the sa akin, maaaring iba naman ang kasi ngayon nakabukas na C5 eh. Nagagamit na ng milyon-milyon mga Pilipino dyan. So, kitang-kita na mabuti sa bayan yun. At nakipakita na rin namin na wala naman talagang mali dyan at ako na pagtulungan lamang dyan. In fact, yung problema dyan na dinaanan ng kalyo, the problem ng SCTEX is bigger. Dumaan kayo kanina sa SCTEX? Hindi ba dumaan ang SCTEX sa Santa Luisita? Napakalaki. Opo. So, sabi ko, nung nakita ninyo, may mali? Hindi, pareho yun. Parehong issue. Parehong issue, mas malaki lang ito. Ready na sana ang lahat sa aming sit-down interview nang biglang mag-request sa amin ang senador. Baka dapat doon na lang tayo sa loob sa aircon yun. Kayo? Doon sa loob na lang? Para tayo dalawa na. Sige, sabihin natin. I'll give you time. Sige po. Kung may issue na nagsisinungaling si Senator Villar sa kanyang mga campaign ads, tingnan nga natin kung talagang sanay siyang kumain sa ganitong klaseng lugar. Akala mo trapo, yung pala katropa mo. Akala mo walang matatakbuhan. Money is power. At sa dami daw ng pera ni Villar, sa kanyang campaign sortie, gaya dito sa Tondo, Con Todo Production. Dadahang-dahang kulay orange na ang buong Tondo. Pag sinabi kong money, sabihin nyo, Villar! Money! 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 Akala mo may concert sa dami ng artista. Kung meron tayo sa boxing na Pacquiao, sa Villar, ito po ang ating Pacquiao. Efren Batares, the king of comedy, Dolby! Sa laki ng campaign fund ni Villar, na nasa 1 bilyong piso daw, kayang tapatan ng lahat. Maging ang kanyang vice presidentiable na si Loren Legarda ay isa sa kanyang mga kaaway noon. Salamat po sa inyong lahat. Ako'y natutuwa at makasama kayo ngayong araw na ito sa napaka-makasaysayang lugar ng Tondo kung saan napanganak ang mga bayani gaya ni Gat Andres Bonifacio, Macario Sakay at ang minamahal na magiging Pangulo ng Pilipinas, si Senator Manny Villar. Tutulungan ko hanggang kaya ko. Noong senatorial election noong 2007, lumabas na ang paggamit ng pera ni Villar. Nakakatawag pansin ang iba't ibang version ng mga ad campaigns niya. May Villar na sumasayaw, Villar na nagkakaliskis ng isda, at Villar na nagpapakain ng mga itik. Meron pang magaling sumalo ng pala. Totoong tao. Ang magaling na media strategy ang nagbitbit daw kay Villar papuntang Senado. Pera at media pa rin daw ang formula ngayon ni Villar sa nalalapit na eleksyon. Ako, tapusin ang kahirapan. Mahigit 1 bilyong piso na daw ang nagastos si Villar sa political ads. Mahal na ang airtime,
Mahal pa ang bayad sa mga gas. Ilan sa mga pinakasigat na celebrity sa bansa ang endorser ni Villar. Si Willie de Villame, na may package deal pa daw na mall. Comedy King Dolphy. Panatag ang loob ko. Michael V. At Sara Geronimo. Paglaban. Tayo sawang-sawa na sa political ads. And I tell these politicians, please, alam mo yung ginastos nila sa and this is not just Villar, but everybody else, kung pinagpagawa ba nila ng bahay yan sa mahihirap, dami niyan. Actually, political ads do not resonate anymore. When I see a political ad, either I change the channel or I go to the bathroom. Dahil daw sa kahirapan, namatay ang kanyang bunsong kapatid na si Danny. Marami ang naantig sa kwentong ito. Wala ka nang magawa. Pero sa artikulo ni Winnie Monsod, sa FEU daw sinugod ang kapatid niya na pinakamahal na ospital noon sa bansa. Di na nagawang sagutin ni Senator Villar ang aming mga tanong. Nangampanya na lang ng nangampanya ang senador. Kaya sinundan na lang namin siya. Teka, pamilyar ang eksenang ito ah. Saan ko nga ito nakita? Tutunan namin kanya. May nilaga. Sa isang commercial nga niya. Kung may issue na nagsisinungaling si Senator Villar sa kanyang mga campaign ads, tingnan nga natin kung talagang sanay siyang kumain sa ganitong klaseng lugar. Di naman nahirapan pumili ng ulam ang senador. Pinakbet. Nasarapan ata si Sir Manny sa pagkain. Kahit lagi niyang pinupunasan ng tissue ang kanyang kamay sa bawat subo. Panay din ang inom ng tubig kada subo. Hindi na niya naubos ang pagkain. Mabilis nang tinuloy ng dalawa ang pangangampanya pagkatapos ng photo op sa karinderya. Hindi namin tinigilan ang pag-uusisa kay Erap. Napikon pa yata itong si Erap dahil sa pag-aagawan ng kanyang ipinamimigay. Assignment downloading. Good afternoon, Paolo. Your subject is Jose Marcelo Ejercito, 72 years old, 13th President Republic of the Philippines. Former Vice President, former Senator, former Mayor of City of San Juan, movie actor, candidate for President 2010 elections. Joseph Estrada is under special investigation. Era para sa mahirap. At katulad ni Senador Villar, laking tondo. Walang hirap na naipanalong pagkapangulo noong 1998. Pero di nagtagal sa pwesto. Pinagbintangang Lord of all written lords. Pumirma daw bilang Jose Pidal. Na-impeach at bago nakatulan, napalayas ng Malacanang noong EDSA 2. Nakulong ng ilang taon at nakatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong plunder. Binigyan ng pardon ni Pangulong Arroyo at ngayon nais bumalik sa palasyo para tapusin ang kanyang greatest performance. Pinanganak sa Tondo si Erap. Pangwalo sa 10 magkakapatid. Kick out noong high school sa Ateneo dahil maloko daw siya. Drop out naman sa Mapua Institute of Technology sa kursong engineering. Pinasok ang mundo ng showbiz sa edad na 21 at ginamit ang apelidong Estrada dahil sa pagtutol ng kanyang ama sa kanyang pag-aartista. Gumawa ng mahigit 100 pelikula at nakilala bilang Asyong Salonga, Heron Busabos at Commander Alibasbas. Dahil sa taglay na lakas ng appeal sa masang Pilipino, hindi naging mahirap na maabot ang tugatog ng tagumpay bilang sikat na aktor. Siya ang kauna-unahang Best Actor Hall of Famer ng FAMAS. Sa isang aksidente sa shooting, nagkapeklat si Erap sa kamay. Ito ang dahilan kung bakit daw palaging may wristband si Erap. Ikinasal si Erap kay Dr. Luisa Pimentel o mas kilala bilang Loy Ejercito, isang psychiatrist at nanalong senador noong 2001. Biniyayaan sila ng 3 anak, si Senator Jinggoy Estrada, si Jackie at si Jude. Siyang nagtatag ng Mowal Fund, ang samahan ng mga taong nagtatrabaho sa industriya ng showbiz. Dito na daw nagsimula ang kanyang political career. Nagsimula bilang mayor ng San Juan noong 1967 hanggang 1983. At hindi pa natapos dyan ang lahat dahil matapos ang 6 na taon, nasungkit naman niya ang pinakamataas na posisyon sa bansa, ang pagiging Pangulo noong 1998. Bilang politiko, pinintisan dahil isa lang daw siyang artista. Pati grammar at ang kanyang English naging tampulan ng mga biruan.
Pero naging sikat si Erap dahil sa pagtutol niya sa base militar ng mga Amerikano at sa pagpapatayo ng Carabao Institute sa Tarlac. Ngunit tumatak din ang kanyang pagkakaroon di umano ng isang midnight cabinet habang siya'y nasa Malacanang. Ang Midnight Cabinet, umabot daw ang usapan hanggang sa kanyang mga mansyon. Dito sa 1 Polk Street, Green Hills, San Juan, nakatira ang dating Pangulo. Ang mansyon ay nakatirik sa may kabuang 2,000 square meters na lote. Sinasabing mahilig daw magpagawa ng malapalasyong tirahan itong si Erap, katulad na lang ng na-issue sa kanyang Boracay Mansion. Ang 5,000 plus square meters, 2-story mansion sa Wakwak na pinagawa raw niya para kay Laarni Enriquez. Sa aming Presidential Forum na pagbabago, namataan namin na dumating si Erap lulan ng isang Lincoln Navigator. Nakasunod sa kanya ang mga bodyguards mula sa PSG. Bilang dating Pangulo ng Pilipinas, may karapatan si Erap sa 2 presidential security. At bilang presidential candidate, maaari siyang humingi ng hanggang 10 PNP detail. Bit-bit ng kanyang mga bodyguard ang kanyang briefcase. Ang tatak, Louis Vuitton. Kapansin-pansin din ang grupong ito na namibigay ng Erap CD at may kasama pang pamaypay. Hindi namin tinigilan pag-uusisa kay Erap. Muli kaming sumunod sa kanyang pangangampanya sa Ubando, Bulacan. Sa aming pagsunod sa kanyang campaign sortie, nakita namin ang pamumudmud niya ng mga cap at t-shirt. Napikon pa yata itong si Erap dahil sa pag-aagawan ng kanyang ipinamimigay. At ang makulay na jeep ni Erap, pinintahan naming maigi, isang Mercedes-Benz MB100 van. Parang na-overhaul ang jeep ni Erap ha. Ito daw ang unang senyales na kasali na sa karera si Erap. Wala na ang jeep na pinasada papuntang Comelec. Pero ang dialogue sa commercial na ito, Erap, makakatakbo ka pa ba? Bakit hindi? Gusto mo subukan? nagpahiwatig ng plano ni Erap sa politika. Mabuhay ang susunod na idolo na naman, Erap Estrada! Di nga nagtagal, in-announce na niya ang kanyang political comeback. Do you want to speak Tagalog or in English? Pwede Tagalog, sir. Kayo talaga ito matakbo sa commercial. Kayo talaga yun. Oo, gusto mo. Ulitin natin. Kung pwede lang, di ba? Sabi nila, this is your second chance. Lahat ng tao, they deserve a second chance. Pero kayo ba, you think you also deserve a second chance? At the presidency, considering na convicted kayo, nakulong kayo? Now, may I ask you, hindi ba si Ninoy Aquino convicted din? Nung ako, wala pong isang buwan ako'y bumaba, sinasabi ko, hindi ako bumaba dahil sa ako'y natakot. Bumaba ako dahil nakita ko, marami mamatay pag lumaban ako. Ang oversight, pwede akong umalis ng bansa, mamili ako kung saan bansa ko gusto, madadala ko lahat ang gusto kong dalhin, walang kasong isasampa laban sa akin sa isang kondisyon lamang, na magbibitiw ako bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa isang kasulatan. Sabi ko, hindi ko matatanggap yan. Unang-una, wala akong kasalanan. Pangalawa, hindi ko maaaring iwan ang milyong-milyong masang Pilipino na bumoto at nagtiwala sa akin. Hanggang ngayon, Erap para sa mahirap pa rin yung siyempre. Campaign slogan yun. Dati ni Jeep ni Erap, ngayon tricycle naman ni Erap. Bakit nagbago? Hindi bago. Kasama. Magkasama na, may tricycle na ngayon. Oo. Susunod pa, may taxi ni Erap. Taxi ni Erap. Taxi driver ni Erap. Sabi ng iba, tumatakbo daw kayo para gumante. How true? Kasi siyempre, sa mga pelikula, yun ang karakter natin, di ba? Naaapi sa simula, sa bandang ending, nakakagante, nananalo. Hindi ba sabi ko, pinatawad ko na lahat sila. I'm running, gusto ko mapagpatuloy kayo mga proyekto ko, naputol. Kaya yung gusto ko mapagpatuloy yun, parang proyekto kong makatulong sa masa. There are publics who do not pay attention to the fact that he was detained. There are many people who believe that he was convicted for something for which he was unjustly accused. Sa dami pa rin ang gustong sumalubong sa mga kampanya ni Erap, mahirap nang matukoy kung ang inaabangan ay si Erap na politiko o yung artista. Anong magic ang meron si Erap kung bakit hindi siya iniiwan? Siguro ang magic ko yun dahil ako madasalin. Lahat binigay sa akin ng Diyos. Mas malaki ang talent fee ng action star
kesa ang maupo sa gobyerno. Ito ang paliwanag ni Erap. Di daw dapat pagtakhan ang kanyang yaman. Mayaman din kayo. Hindi. Mayaman ako sa kaibigan, sa pagtulong, sa kapwa. Pero lifestyle ninyo, lavish ba masasabi? Bakit magiging lavish? Teka muna, hindi mo ginugulo mo eh. Balikan natin yung usapan natin kanina, yung lifestyle. Kasi yun ang tinitira din sa inyo. Na era para sa mahirap, pero siya, yun nga, madaming mansyon, lavish ang lifestyle, designer clothes. Ganun po ba yung lifestyle ninyo? And does it matter talaga pagdating sa pagiging Pangulo? Nung araw, artista ako, mas lavish. Dahil artista, kailangan first class lahat. Mga signature lahat. Right. Ingit lang sila. Kasi kahit na maganda damit nila, pangit sila. Hindi uso mukha nila. Yeah, I don't live lavishly eh. Ako nga, nagkakamay ko. Anong pagkain dyan? Hindi naman ako delikado. At hindi pakitang tao yun? Hindi pakitang tao yun. Gusto mo, tayong dalawa lang, walang camera. Sa lahat ng naibulgar na bahay, isa lang ang inaamin ni Erap, ang bahay kung saan naroon ang kanyang First Lady, ang bahay sa Poke. So ano yung pinakamalaking mansion ninyo, kumbaga, na napag-investan ninyo? Hindi sinasabi naman mansion, hindi naman gano'ng mansion yung malalaki lang bahay. Hindi naman mansion. Okay. Pati yung tinitira ko sa Greenhills, mansion ba yun? Pero malaking bahay. Pero yung Boracay Mansion na sinasabi nila? Eh, sabi nila akin daw eh. Hindi sa inyo yun? Hindi akin yun. Kanino yun? Ba? Ewan ko, kay Jaime de Chavez. At kahit meron siyang one and only First Lady, tila malambot at hindi pa rin maiwasan na mahulog ang ibang babae sa kanya. Bakit sa babae sobrang nag-gravitate sila towards you? Hindi naman. Eh, bata matanda, nakita ko kanina sa labas, nangangampanya kayo, nagtitilian. Siyempre, siguro, meron tayong charisma sa kanila. May endearment ka. May endearment. Dahil alam nila totoo kung salita eh. Hirap matinig sa chicks yan. Siyempre, kasama yan ng araw ng artista tayo eh. So matinig talaga kayo sa chicks nung araw? Hindi ako matinig. Malapit lang yung... Madalas lang ako matinig. Kung sakasakali manalo kayo, ano magiging role ni Ma'am Loy? Hindi siya nakikilam sa government. Never siya nakialam, even before? Never. Yun lang mga medical mission, tutulong sa mahirap, papakain, feeding center, medical mission, yan. Si Presidente Erap, pinapili pa ako kung English o Tagalog ang interview. Sa mga susunod ko namang itatanong sa kanya, may isasagot pa kaya siya? First word that comes to mind pag sinabi kong Gloria. Larnie. Ang lahat daw sa buhay ni Erap may theme song sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, kung saan siya pinatalsik sa Malacanang at ikinulong sa Tanay. Ikinanta pa niya ang magpapaliwanag ng kanyang pinagdadaanan. Kahit na magtiis na... May mga times ba na naiiyak kayo na nandun kayo? Yeah, especially sometimes my old movies being shown on TV. Nanunumbalik ang mga memories niyo. Especially the first week, second week, third week, pretty much where I was first incarcerated. When the tri-media, the radio, the TV, the newsprint, they really went out of their way to really demonize me. I'm the worst man in the Philippines. Plunder, drunkard, corrupt, everything. But I cannot even answer back because I was not allowed. But until now, talagang pinaninindigan ninyo na hindi kayo guilty doon? Of course. You can show the decision of the Sandigan Bayan. They were not able to prove anything that I stole a single cent in the government coffers. In fact, they created the Department of Justice created the task force to review all the contract I approved during my administration. Every page. They were not able to find any contract that is disadvantageous to the government or any contract that is tainted with the anomaly. Kung meron silang nakita kahit isang kontrata na may konting siguro araw-araw headline sa dyaryo, sa radyo, sa TV para sila makita. Halos 7 taon na house arrest si Erap.
dahil sa kasong plunder o pandarambong. Nakinabang daw siya sa huweteng at ginamit ang kanyang impluwensya para paboran ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Anong time na na-house arrest kayo sa Paray? Ano yung routine ninyo, daily routine? Well, daily routine, when I wake up, I listen to the radio, TV, the news. And then at 8 o'clock, I take my breakfast. At 9 o'clock, I go to where I put up my own tomb. Okay. Under the tree. That's where I meditate, I pray. Doon sa tomb ninyo? Di ba medyo morbid ang dating doon? Hindi naman. Hindi morbid dahil doon naman tayo lahat pupunta. When I pray, I meditate there about sometimes 40 minutes, sometimes an hour. Sabi nga nila naging more prayerful kayo ever since na na-house arrest kayo. Ano yung klaseng freedom ang meron doon nandun ka? Or ano yung hindi niyo pwedeng gawin? Freedom? I gotta talk to people. The securities were very strict. So walang pwedeng kumusap sa inyo basta-basta? Unless we ask permission from Camp Crame, from the chief of PNP. Pero habang nakakulong, isa pang kanta ang naisulat ni Erap. Namatay ang kanyang kumparing si Fernando Poe Jr. matapos na matalo sa eleksyon laban sa re-electionist na si Pangulong Gloria. Tunay na kaibigan at higit pa rin. He's more than a brother to me for 46 years. Ang pera, hindi namin pinag-usapan. Kasi marami kami pera, naghanap nga kami katulong tumasos eh. September 2007, na-convict si Erap sa kaso. Pero mahigit palang isang buwan matapos mahatulan, binigyan siya ng executive clemency ni Pangulong Gloria. May vested interest ba siya doon? Well, siguro nakapag-isip siya, there's a miscarriage of justice. Baka nakonsensya siya, kaya binigyan niya ako ng pardon. So, or baka, siyempre medyo nagkakagulo na, siyempre yung mga lawyer sa akin, medyo nag-iisip na yun. At masama na patakbo niya. Yeah, it can be that way. Nalaman niyo yung feeling ninyo nung nalaman niyo na pardon na kayo? Okay. Salamat. God has sole purpose for giving me that bonus to be in jail. May sama ng loob ba kayo sa pamilya Arroyo? Well, alam mo, yung ewan kung bakit nangyari sa amin na hindi siguro namin akalaing magkaibigan, matalik, na si FPJ at saka ako, na ang tatalo sa amin, isang babaeng, hindi ba sabi ni Susan, you have stolen the presidency not once but twice. Sa akin, inagaw ang pagkapangulo. Kaya FPJ, dinaya siya para siya hindi maging pangulo. So, paano? Ano gusto mo? Magsaya pa kami ni FPJ? Kung sakasakali buhay pa siya hanggang ngayon, anong support ang ibibigay niya sa'yo, sa tingin mo? Ano na yan? Proven na yan. Simula pa ng artista ako, tinutulungan ako ng FPJ. Nung ako pumasok sa politika, si FPJ, araw-araw kasama ko nag-house to house sa San Juan. Nung kumandidato akong senador, kasama ko rin siya. Kumandidato akong vice president, kasama ko siya. Nung kumandidato akong presidente, hindi na siya gumawa ng pelikula. Araw-gabi, magkasama ko rin. At ang masasabi ko, simula na naging mayor ako, senator, vice president, siya lang talagang tumulong sa akin. Pero, ni minsan, yan ang bagay, wala siyang hiningi sa akin. Isa sa mga kondisyon ng pardon ay di na uli tatakbo si Erap. Pero hindi na daw niya matiis ang nangyayari sa bayan. When during my time, 1998 and 2000, o sinabi niya, worse daw ngayon. We are better off during my time. Di ba? Totoo naman, ngayon. Nung pumasok ako, number 45 tayo as the most corrupt country in the world. Number 1 which is better. Sa kampanya ngayon, paano siya iba compared to tumakbo kayo noong 98? Mas maingay ba ngayon ang mga kampanya, ang mga
Siyempre, mas ano ngayon, medyo mas electronic campaign. Mas high-tech, kumbaga. Mas high-tech, electronic campaign, di ba high-tech? High-tech na high-tech na. May mga commercial, mga jingle. Yan. Mas mahal. Magkano ginastos ninyo so far? Or nang... Hindi ko pa nakakwento eh. But are you using your own money to campaign? Yung konti na-save natin. Na naman tumutulong konti-unti. Pag nakakatanggap kayong mga donations or mga assistance mula sa mga kaibigan ni ERAP, anong pakiramdam nun? Na marami sumusuporta pa rin? Siyempre, nagpapasalamat tayo. Mayroon pa rin nakakaalala, tumulong. At may banat pa si ERAP sa First Family. Mga mayaman gumagamit ng party list. Kaya wala, mali nila. Kaya they can go against the law. They go around the law. Aminado na ng COMELEC na hindi daw strict kasi yung batas, guidelines nila. Yung guidelines. For party list. Kaya kailangan i-revise at baguhin. So nahanapan ng loophole kung baga? Nahanapan. They can go around the law. Yun ang masakit. Dahil makikita mo, biro mo, Mikey Arroyo, representing... Tricycle driver and security guard. Hindi. Yaman-yaman, representing, paano magiging marginalized yun. Si ERAP ang tanging presidente na nakakuha ng pinakamalaking boto sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Pero sa mga latest surveys, pangatlo na lang lamang siya. Di naman daw natitinag ng survey ang dating presidente. Sinasabi niyo na maaaring si Villar kaalyado pa rin ng Pangulo. Kasama siya doon sa Congress. Nag-road ng impeachment sa Senado, hindi ba responsible din siya, kasama rin siya sa Senado. Noy, pwedeng kaalyado. Hindi ba nag-apologize na kasi yung nanay niya, si Presidente Cory? Nakasama siya sa Senado, kasama rin siya nun. Di ba? Siya lang ito hindi pa nag-apologize, nanay niya nag-apologize na. Nag-usap-usap ba kayo pag nagkikita-kita kayo sa mga... Civil. Walang kwentuhan, walang... Cordial. Has any of them gained your respect? Has any of them gained your respect? Ewan ko sa kanila. I don't know. Kung hindi ka tatakbo Pangulo, meron ba sa kanilang pwede mong sabihin na pwede to? Pwede. Masasabi niyo ba kung sino? Hindi. Busy daw ang schedule ng dating presidente. Ang challenge daw namin sa kanya na magja-jogging. Baka di na niya magagawa. E di iba na lang ang challenge namin sa inyo, sir. First word that comes to mind pag sinabi kong Gloria Macapagal-Arroyo. The worst president. Okay, that's 3 words. Pero sige, Villar. Villar. The Great Pretender. Okay. Noy. Still an experience. Chavit. No comment. Okay. Hurt pa rin kayo nun sa nangyari? I don't know. Well, forgiven everybody. Ma'am Loy. Faithful. La Arnie. A good woman, good girl. Jinggoy. A good son. Jude. Jude. Carefree. Si Sir JB. Responsible. Pagkatapos namin sa interview, lumabas pa rin ang pagiging artista ni Presidente ERAP. Mahaba ng interview, nakamay yun. Hindi ko kaya salit niyo po. Ang pagiging presidente hindi lamang isang papel na ginagampanan sa pelikula, sa telebisyon o di kaya sa mga komersyal. Isa itong bukasyon at disenteng trabaho na may maliit na sweldo lamang. Kaya sa dating na Mayo, bumoto tayo ng tama. Tandaan, hindi tayo mga extra lamang. Assignment downloading. Hanggang sa susunod na Under Special Investigation.